ko lang po linawin, bakit kasali po dito yung Citizens Crime Watch. Wala po kaming pakialam sa politika. Kung sa tingin po ninyo, sumasali tayo sa politika, hindi po. Pagkat tinignan ko po yung draft ng complaint, kinakailangan po talagang bumoses tayo pagkat ang pinaglalaban po natin dito ay yung karapatan po ng mamamayang Pilipino. Ang isa po sa advokasya, kahit noon pa po ang advokasya ng Citizens Crime Watch ay labanan po ang korupsyon. Siguro naman, lahat tayo kumbinsido na yung mga nadidinig, nakikita natin, napabasa natin, talagang po ang korupsyon sa ngayon. At hindi po tayo kinakailangan manahimik. Kinakailangan po, hindi lang tayo bumoses at sumali po tayo sa mga hakbang na mahabol po natin kung sino man ang mga sangkot dito po sa ganitong anomalya. Tinitingnan ko po yung niratify na BICAM report. Napakalaki po ng pondo na napunta sa NIA. Kami po sa Bicol Region, tinignan namin yung mga projects ng irrigation ng NIA. Sa laki po ng pondo ibinigay po ng ating gobyerno, napakarami po mga palpak ng mga proyekto, lalo na po yung mga irrigation. At marami pang pondo nilalagay nila. Pagkat tayo hindi natin nasisilip yung anomalya dito pagkat nasa kabukiran po yung project nila. Pero karamihan ng kanilang mga proyekto ay palpak at hindi po gumagana ang karamihan sa mga proyekto nila. Kaya kami po sa Citizens Crime Watch, lahat pong mga hakbang na naglalayong malabanan po korupsyon, kami po ay palahingaan dyan. Makakatulong ang mga mamamayan natin sa ating ipinaglalaban at paano kami makakatulong kung sakali. Kami ba ay maghihintay na lamang na resulta ng legal matter na ito o ano po ang inyong masasabi? Alam niyo po, napakalaking tulong ng sambayanan dito. Unang-una, yung Citizens Crime Watch po, walang pondo yan. Kami po ay kumikilos sa sarili namin kaparaanan. Ngayon, yung moral support lang po ninyo, yung napakalaking bagay na po yun, pagkat kayo po nagpapalakas ng kalooban namin para gawin po ito. Pagkat ang laban po sa korupsyon, laban po natin lahat ito. Ang pinaglalaban po namin dito, ang sambayan ng Pilipino, na tayo po inadadaya yung buwis mula sa ating na pinabayad natin sa ating gobyerno, ginagastos po dito sa mga proyekto ito. Pero pag may mga insertion sa mga ganyan, mga patago na mga proyekto, ay nadadaya po tayo. At kayo po, lalo na po itong mga kasamahan natin sa media, malaking bagay po yung binibigay ninyong suporta sa atin at kami naman ay nagpapasalamat po sa inyo. At yung mga mamamayan natin na nakikinig at nanonood, abay, pagdasal nyo lang po kami, nabigyan pa kami ng lakas ng loob para po ipagpatuloy itong aming ginagawa. Maraming salamat po. Dagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit tapos yung oras ng impeachment para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon na nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga, 241 billion. Kami mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay, the Citizens Crime Watch, and we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc, para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people.